Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rino, Tubong Leyte, edad 55 anyos at isang marino. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa aktwal kong karanasan noong aking kabataan. Ito ang panahon na napapabalita ang pagdukot sa mga kabataan. Pagbati po sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng isa na namang makabuluhang kwento ng katatakutan na hango sa tunay na karanasan ng ating sender. Naitago na lamang po natin sa pangalang Rino. Ano kaya ang katotohanan sa mga napapabalitang pagdukot sa mga kabataan? May katuturan kaya ang haka-haka tungkol sa sindikatong nasa likod ng karumal-dumal na kalakaran? Bakit walang katawan na natatagpuan ng otoridad? Halina't samahan niyo ako at tunghayan natin ang kanyang kwento. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito. Isa po akong masugid na taga-subaybay. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Rino, 55 anyos na isang marino at patuloy na nakikibaka sa naglalakihang alon sa gitna ng karagatan. Taga Leyte ang aking ina at Tubong Quezon naman ang aking ama. Simula na maghiwalay sila ay basta iniwan na lamang ako sa pangangalaga ni Lola Tentay na tiyahin naman ng aking ina. Si Lola Tentay sa panahong iyon ay namamasukan bilang kasambahay sa Maynila. Sa aking kabataan ay hindi pa naman ganoong kasikip ang kalakhang Maynila. Hindi naging madali ang aking kabataan. Lumaki akong salat sa lahat ng mga bagay hanggang isang araw ay biglang may sumulpot sa aming lugar na umano'y kawani ng isang institusyon ng kawang gawa. Noong ipinahayag niya sa aming kapitan ang kanyang pakay, kami kaagad ni Lola Tentay ang naisip ni kapitan. Namumukod tangi ang galing ni Manang Belen sa pangungumbinsi kaya nagawa niyang makamit ang buong tiwala ni kapitan at Lola Tentay. Ipinagkatiwala ako ni Lola Tentay kay Manang Belen at agad niya akong isinama sa sinasabi niyang pasilidad na sentro umano ng kanilang kawang gawa. Ang pasilidad na sinasabi ni Manang Belen ay bahagi pa ng Metro Maynila. Buong-buo ang aking tiwala sa lugar na pinagdalhan sa akin ni Manang Belen ay makakamtan ko ang bagay na akin labis na inaasam. Naglibot ang aming kinalululanan ng sasakyan sa may ilang naghihikaos na komunidad na aming dinaraanan. May nakatira sa ilalim ng tulay, mayroong sa tambakan ng basura at pamilyang nakatira sa kariton. Positibo ang hangarin ng aming mahal sa buhay. Hangarin na mabago ang takbo ng aming buhay sa hinaharap. Andito na tayo. Siguraduhin na walang maiiwanan na gamit sa sasakyan. Sambit ni Manang Belen. Ay salamat, nakarating din. Nahilo ako sa biyahe. Unang beses ko pa namang makasakay ng ganitong sasakyan. Oy Rino, baka nasusuka ka. Bawal magkalat sa loob. Bawal dito ang dugyot. Dapat malinis palagi para mabilis kayong makabawi sa malnutrisyon. Manang, nasa Maynila na po ba tayo? Alangan Metro Maynila, sa labas ng syudad. Mamaya na nga katanungan mo Rino, hayaan mo naman ako makapagpahinga. Manang talaga, nagtatanong lang ang sungit naman. Pasok sa loob, dahan-dahan lang at baka makabasag ka. Lalong sumakit ang aking ulo nang dalhin kami ni Manang Belen sa isang silid na napapalibutan ng salamin. Matapang ang amoy na sumalubong sa amin, mga naghahalong amoy ng gamot na sadyang napakasakit sa ilong. Nakahilera sa loob ang malalaking freezer na hindi ko batid kung para saan. Ilang sandali pa na lumabas ang lalaki na sa akin tansya ay nasa kalagitnaan ng 30 anyos. Nakasuot ito ng iskoba na kulay puti. Sa palagay ko ay isang nurse o kaya'y doktor. Doc Jan, sila ang bagong grupo na ipapasok ko. Si Ana nang bahala sa pagpasok nila rito. Lahat ng hindi makakapasa sa pagsasalay agad na ihatid na pauwi. Doc Jan, alam mo na yon. Pumasok ka na lang sa opisina kapag nakuha mo na ang aktwal na bilang kay Peter. Ibibigay ko sa iyo ang lista ng kabuuang halaga. Dalhin mo na lamang sa kahera. Sa murang isipan ko'y wala pa akong sapat na kaisipan para pagdugtong-dugtungin ang kahulugan ng kanilang usapan. Lalong-lalo na sa usaping Ingles. 10 taong gulang na ako noon pero ikalawang baitang lamang ang aking natapos sa elementarya.
Bigla ako nakaramdam ng takot nang masilayan ko ang mahahabang karayom na nakalagay sa maliit na kahon. Bitbit ng lalaki na sa akin tantyay edad 30. Seryoso ang mukha na hindi man lamang binabaling ang paningin kay Manang Belen na nakaupo. Patuloy lamang ito sa kanyang ginagawa at hindi nagsasalita. "Peter, kailangan ko agad ng resulta. Ihatid ko pa ang mga batang hindi makakapasa sa pagsasala." "Huminga ka lang ng malalim tapos ipikit mo lang ang iyong mga mata." Saad niya sa akin. Utos ng nurse na kumukuha sa akin ng dugo. "Tapos na po. Ay, lalong bumigat yata ang talukop ng aking mata. Naglilitawan ng mga bituin sa aking paningin." "Eto, singhutin mo at mawawala yung pagkahilo mo. Normal lamang ang pagkahilo lalo na't nalulula ka kapag makakita ka ng dugo siguro." Paliwanag ng nurse sa akin. Inakala ko na suplado ang nurse na si Peter pero salungat pala ang kanyang pagkatao sa kanyang galawan. Inabutan pa niya ako ng bulak na may gamot para mawala ang aking pagkahilo. Nanlaki ang aking mga mata nang mabalingan ko si Manang Belen na nakapako ang paningin sa dugo na kinukuha sa aming katawan. Walang humpay ang galaw ng kanyang lalamunan na tila ba takam na takam sa nakahaing sariwang dugo. "Manang Belen, baka gusto mo munang uminom ng tubig. Naiilang ang mga bata sa malalagkit mong tingin, no?" Sita ni Nurse Peter kay Manang Belen. "Oo nga, kanina pa nanunuyo ang aking lalamunan. Saglit lang ako, huwag mo akong dayain, Peter. Bilang ko silang lahat." Si Manang Belen talaga ang ganda pero parang ewan. Anong pinagsasasabi kaya ng babaeng yun? Ganon talaga kapag sigurista, ayaw lamang niyang malamangan. Huwag mo na lamang pansinin ang huli kong sinabi. Sambit ni Peter. Hindi ko maisip kung ano ang kahulugan ng sinasabi ni Nurse Peter na sigurista si Manang Belen. Dahil nakasentro naman umano sa kawanggawa ang kanyang advokasya, tumagal pa kami ng halos 2 oras doon bago bumalik si Nurse Peter. Sa kanyang pagbalik ay bitbit na niya ang paldong papel na may nakasulat. Agad siyang pumasok sa silid na pinasukan ng doktor at sumunod naman agad doon si Manang Belen. "Rino, ikaw lang ang nakapasa sa pagsasala. Lahat ng kasamahan mo'y may nakakahawang sakit. Ayaw pa kasing maniwala ni Doc dyan sa akin na kapag nakatira sa squatters ay sakitin. Ano nga asahan mo sa marumi at siksikan na kapaligiran?" "Ano po, ako lang ang maiiwan dito. Uuwi na lang ako. Sabi mo kaming dinala dito, Manang Belen. Dapat sabay-sabay rin kaming uuwi." "Ay tange, ikaw lang ang nakapasa sa grupo mo pero madami nang nauna sa iyo sa loob. Ay nako, minalas na nga ako sa araw na ito, dumagdag ka pa Rino." Si Manang Belen talaga parang hindi kawani ng kawang gawa. Kung umasta, ang ikli ng pasensya. Nagpapaliwanag lang naman ako eh. "Oo nga, kawang gawa. Hindi ako santa, kaya wag mo kong kulitin. Ikaw nang bahala sa batang yan, Peter. Aalis na ako para maihatid ko na ang mga sakiting batang ito." Nakadama ko ng kasiyahan nang matunghayan ko ang magandang kalagayan ng kabataan sa loob ng pasilidad. May kainan doon na tinatambayan ng kapareho kong kabataan. May masaganang pagkain para sa lahat. May mga tauhan na inaatasan para mga laga sa amin. Kailangan pagkagising sa umagay mag-ehersisyo, maligo at kumain ng almusal. Pagpatak ng 6:00 ay dapat nasa higaan na kaming lahat. 3 beses sa isang araw kung bibigyan kami ng bitamina at may ipinapainom pa na iba't ibang klase ng gamot. Ang ipinagtaka ko dahil ibang-iba ang sinabi ni Manang Belen. Ayon sa kanya may malapad na palaruan, silid-aralan at guro na magtuturo sa akin para magsulat, magbilang at magbasa. "Nurse Peter, pwede bang magtanong?" Tumango ito para tugunin ang aking katanungan. "Nurse Peter, may paaralan ba dito? Iyon ang pangako ni Manang Belen kaya pumayag si Lola Tetay." Biglang kumunot ang noo ni Nurse Peter pero mababa ka sa kanyang muka ang kawalan ng tugon sa aking katanungan. Tinignan niya lamang ako na makahulugan at taimtim na nag-iisip para makahagilap ng may tutugon sa akin. "Ipunin mo na lamang Rino ang iyong katanungan at kapag bumalik ang nagdala sa iyo rito, itanong mo na diretso sa kanya. Ang trabaho ko'y siguraduhin na malusog lamang kayong lahat dito."
Seryosong tugon ni Nurse Peter sa akin. Palaging umiiwas si Nurse Peter sa tuwing inuungkat ko sa kanyang ipinangako ni Manang Belen sa aking lola Tentay. Palagi ko siyang nahuhuli na malungkot habang nakatanaw sa amin. Agad siyang tumatalikod kapag nakabawi siya sa pagkatulala. Inaalala ni Nurse Peter ang yugto ng kanyang buhay kung paano siya napunta sa pasilidad na kahit sa panaginip ay hindi niya naisip na doon siya mapupunta. "Peter, sumunod ka sa akin ngayon na," utos sa kanya ni Doc Jan. "Doc, may problema po ba?" tanong naman ni Peter. "Ako Peter wala pero ikaw meron. Tignan mo ang chart na yan. Tignan mo ang gamot na ibinigay mo." Sambit ni Doc Jan sa nurse. "Doc, anyari po sa pasyente?" Halata naman ang nerbiyos at takot sa kanyang boses. "Peter, paulit-ulit na lamang tayo eh. Maging professional ka naman. Alam mo ba yung mangyayari kapag hindi ko naagapan? Hindi ka lang mawawala ng lisensya, Peter. Makukulong ka pa. Pasalamat ka dahil kinaya ng pasyente ang maling gamot na ibinigay mo." Paliwanag ng doktor kay Peter. "Dok, patawad po. Ako na lang ang inaasahan ng pamilya ko. Kapag nawalan pa ako ng trabaho, hindi ko na alam ang gagawin ko." Paghingi naman ng paumanihin ni Peter. "Palagi ka na lamang sumasablay sa trabaho, Peter. Hindi ka naman ganyan dati. Kaya ka nga kinuha ng ospital dahil sa galing mo. Puntahan mo ako mamaya. Mayroon ako magandang trabaho na iaalok sa'yo." Saad ni Doc Jan habang nakatitig sa mukha ni Peter. Ito'y hango sa salaysay ni Nurse Peter kung paano siya nakapasok sa pasilidad na pinagdalhan sa akin, dahilan kung bakit siya pumayag na magpagamit kay Doc Jan. "Hintayin mo na lamang ako sa paradaan ng sasakyan. May pupuntahan tayo mamaya," habilin ng doktor bago matapos ang shift ni Peter. Pagkatapos nga ng shift ni Peter ay matyaga siyang naghintay kay Doc Jan sa paradaan ng sasakyan nito. Pagbaba ni Doc Jan sa parking lot ay naroon na si Peter na matyagang naghihintay sa doktor. "Peter, halika. May pupuntahan tayo." Pag-aaya ng doktor sa kanya, dinala ni Doc Jan si Peter sa isang tagong lugar kung saan nakatayo ang isang pasilidad. Halos isang oras mahigit ang kanilang naging biyahe kaya sigurado si Peter na naroon na sila sa labas ng syudad. "Saan ba tayo pupunta, Doc? Mukhang napalayo na tayo sa syudad." "Sa Metro Manila na tayo, Peter," pagtatapat ng doktor. Patuloy lamang sa paglalakad si Doc Jan hanggang sa marating nga nila ang isang silid na mayroong moderno na iba't ibang kagamitan sa medisina. Biglang nakaramdam ng kakaibang damdamin si Nurse Peter. Napakabigat ng pakiramdam na tila gusto na niyang lumabas doon. Ang bigat ng pakiramdam ni Peter sa lugar na yon. Sigurado si Peter na may nangyayaring kakaiba sa lugar na yon. Kumpleto iyon sa makabagong kagamitan na may kaugnayan sa masiselang operasyon. May isang teorya na nabuo sa isipan ni Peter na takot lamang siyang ipahayag sa harapan ng doktor. "Peter, ito ang sinasabi ko sa iyo na magandang trabaho na iaalok ko sa iyo. Palagi kang may problema sa pera kaya naisip ko na dito ka nababagay." "Dok, ospital po ba ito?" May pagtatakang usisa ni Peter sa doktor. Planta ito ng mayayaman na handang lumustay ng salapi para madugtungan lamang ang kanilang buhay. May sariling plantasyon ng pasilidad na ito. Sinadyang alagaan ang mga pagkukunan ng organs at kinondisyon para maani. Hindi mo na kailangan magtiis sa kakarampot na sahod. Dito, ang kikitain mo sa isang buwan ay sapat na para pantayan ang sahod mo sa buong taon o sobra pa. Paglalahad ng doktor kay Peter. "Dok, di ba bawal ito sa ating batas?" May pag-aalalang tanong ni Peter. "Di ba problema mo ang pera? May makukuha kang paunang bayad sa oras na pumirma ka ng kontrata. Malulutas lahat ng problema mong pinansyal. Huwag kang matakot, Peter. Isang tao na may mataas na posisyon sa pamahalaan ng kasosyo ng pamilya ko sa negosyong to. Hawak namin ang batas kaya iwaglit mo na ang takot na iyong nararamdaman." Pangungumbinsi ni Doc Jan kay Peter. Biglang naalala ni Peter ang kanyang ama na kasalukuyang sumasailalim sa dialysis. Palyado na ang kanyang magkabilang bato kaya inaasa na lamang sa teknolohiya ang pagsasala ng kanyang dugo.
Kulang na kulang ang kanyang sahod para may pagpatuloy ang gamutan ng kanyang ama. Salungat man iyon sa kanyang prinsipyo at paninindigan, kailangan niyang kumapit sa patalim. Likas sa isang tao na sumugal kahit alam nating mali, alang-alang sa mga mahal natin sa buhay. Kailan ba ako magsisimula, Dok? Tinatanggap ko na ang trabaho na inaalok mo sa akin. Kailangan ko ito para sa aking pamilya na umaasa lamang sa akin. Sumili ang nakakalokong ngiti sa labi ni Doc Jan. Si Peter naman ay nakaramdam ng panliliit sa kanyang sarili. Desperado na siyang matugunan ng pangangailangan ng kanyang pamilya, kaya kahit taliwas sa kanyang prinsipyo ay kanyang gagawin. Ilang araw na siyang nawawala sa konsentrasyon dahil sa paulit-ulit na pangungulit ng kanyang pamilya na magpadala ng pera. Halos 2 beses kung sumailalim ang kanyang ama sa dialysis. Sumabay pang pag-aaral ng kanyang kapatid na sa kanya ring inaasa. Bukas na bukas ay dito ka napapasok. Ipagbigay mo na lamang sa HR ng ospital bukas ang iyong pagbibitiw. Tapos diretso ka na rito. Sa susunod na linggo magsisimula na ang anihan kaya kailangan nakahanda na tayo. Sanay ka naman ng madestino sa maselang operasyon kaya hindi na bago sa iyo ang lahat na ito. Tanggapin mo ito. Bonus para sa pagtanggap mo ng trabaho. Natigilan si Peter nang inebot sa kanya ng doktor ang tseke na may nakasulat na 6 na numero. Iyon ang unang pagkakataon na nakahawak siya ng ganoong kalaki na halaga. Ang sweldo ng nurse sa Pilipinas ay barya lamang kumpara sa ibang bansa. Iyon mismo ang dahilan kung bakit napipilitang mga ibang bansa ng mga Pilipinong nurses. Ang laki naman yata nito, Dok. Nabiglang reaksyon ni Peter. Barya lang yan sa kikitain mo pa rito, Peter. Walang asenso kung mananatili ka lamang nurse sa pampubliko o pribado man na pagamutan. Kakaibang tingin na ipinukol ni Doc Jan kay Peter. Tila nangahamon sa kanyang katatagan. Unang operasyon ng planta, 5 bata kaagad ang isinalang para anihin ang mahalagang organ na kalimitang binibili sa lihim na merkado. Isang dalubhasang taga-opera at taga-bigay ng anesthesia si Doc Jan, kaya alam na alam niya kung paano isasagawa ang ganoong operasyon. Doon na rin mismo isinasagawa ang operasyon ng mga parokyano na desperadong madugtungan ng buhay. Kompleto sa empleyado ang pasilidad at si Peter naman ay personal na alalay ni Doc Jan. Lahat ng bahagi ng katawan na mapapakinabangan ay kinukuha katulad ng kidney, atay, mata, puso, balat, dugo, bone marrow, at pati na rin buhok ay binebenta sa lihim na merkado. Mayroon pang bumibili na inchik na ginagawang pampagana sa pagtatalik na aktibidad sa paniniwalang makakatulong iyon para mapanatili ang kanilang lakas sa romansa. Matapos ang operasyon ay agad na ipinapasok sa malalaking freezer ang naiwang katawan ng mga bata. Ang buong akala ni Peter ay inililibing na ang natitirang katawan na walang halaga sa bentahan sa lihim na merkado. May kantin sa loob ng pasilidad na limitado para sa empleyado ni Doc Jan. Ayaw kumain doon ni Peter dahil nawawalan siya ng gana sa tuwing nakakasalambuhan niya ang katulad niyang empleyado sa planta ni Doc Jan. Minabuti niyang kumain doon sa kantin na nakalaan para sa mga bata na kanilang inaalagaan. Nurse Peter, kain po tayo. Nakatulala ka naman dyan. Malalim yata ang iyong iniisip. Tanong ko kay Nurse Peter. Rino, anong buhay ba mayroon ka? Anong pangarap mo? Bakit ka napunta rito? Tanong ni Peter sa akin. Isinalaysay ko ang aking talambuhay kay Nurse Peter, ang aking pangarap, ang aking pag-aasam na makapag-aral kaya pumayag akong pumasok doon. Mababakas ang lungkot sa kanyang muka. Namumula ang kanyang mga mata at mababakas ang nagbabadyang pagpatak ng kanyang luha. Tumayo si Nurse Peter habang nakayukon lumabas. Mabilis ang kanyang hakbang at halatang nagmamadaling makalayo sa lugar. Alam kong umiiwas lamang siya sa aking mga katanungan. Ilang buwan na ako sa loob ng bahay kalinga ngunit hindi pa rin nagpapakita doon si Manang Belen. Siya ang palaging itinuturo ni Nurse Peter kapag umuusisa ako sa pinangako sa akin ng Ale. Ihanda mo ang lahat ng records ng mga bata. Pipili ako ng kandidato para sa susunod na anihan. Nasaan ba si Belen? Naging mahina yata ang pasok niya ng mga bata sa planta. Ang babaeng yun kung kailan dumami ang kliyente saka naman siya pumalya.
Hindi na yata gumagana ang pagiging gahaman niya sa salapi ah. Marami naman po siya Dok dinadala na kabataan dito. Hindi lang po umaangkop sa panuntunan ng pasilidad. Palaging dumadanas ng malnutrisyon ang dinadala niya rito sa planta. Kailangan na nating dumampot ng mga batang malulusog. Ang dinadala dito ni Belen pawang mga pulubi. Sabihan mo nga siya kapag dumating na pumunta sa akin. Sabihan ko na lamang po Dok kapag dumating. Hindi na matugunan ng pasilidad ang dumadagsang kliyente na nangangailangan ng agarang gamutan kaya pinasok na ni Doc Jan ang pandurukot sa mga batang pagala-gala sa daan at lansangan. Lalo na iyong mga kabataan na laman ng lansangan pagsapit ng dilim. Hindi na sila dinadaan sa screening, diretso na silang salang pagkatapos ng eksamin kung kanino tugma ang kanilang dugo. Si Belen na nagpapanggap bilang kawani ng kawang gawa ang nagsisilbing tagahanap at pangungumbinsi sa magulang. Minsan kung makahanap ng pagkakataon ay puwersahang dinudukot at agad na isinasakay sa daladala nilang van. Peter, akyatin mo na sa sasakyan ang dalang mga kabataan ni Belen at doon ay kuhanan mo ng dugo para sa pagsasala. Lahat na makakapasay turukan agad ng pampamanhid sa likod para hindi na magwala dito. Utos ni Doc Jan kay Peter. Hindi na po ba sila ipapasok sa pasilidad Doc para sa mas detalyadong eksaminasyon? Hindi naman mga maralitang mamamayan ang dinukot ni Belen kaya sigurado ako na alagang-alaga ang mga yon sa kanilang pamilya. Hindi sila mga musmus na pwede nating takutin. May sapat na silang lakas para magpumiglas. Kailangan na wala silang malay pagpasok dito sa loob. Maraming kagamitan dito na pwedeng mabasag kaya kailangan doon na isagawa ang pagtuturok ng anesthesia sa sasakyan. Pahayag naman ni Doc Jan. Naging gahaman si Doc Jan at ang kanyang kasamahan sa salapi. Naging malaking sindikato na sila sa bansa. Sa tuwing makakarinig si Peter ng kabataan na dinudukot, ay inaasahan na niyang sa pasilidad sila matatagpuan. Halos nagkalat na ang sindikato sa buong bansa. Si Belen ang pinakapinuno ng mga runner na humahanap ng kabataan na pwedeng ikalakal kay Doc Jan. Sa ilang buwan na pagtatrabaho ni Nurse Peter kay Doc Jan ay lumubo ng gusto ang laman ng kanyang ipon hanggang umabot ng milyon. Isang araw habang nagsasagawa ng operasyon si Doc Jan kasama si Peter, inutusan siya ni Doc Jan na ihatid na sa kanya-kanyang kliyente ang natanggal nilang bahagi ng laman loob. Hinihintay na iyon ng mga doktor na naatasang magsagawa ng operasyon. Hindi na kumatok pa si Peter. Pagbalik niya sa silid kung saan nila isinasagawa ang operasyon. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanindig ang balahibo nang maabutan niya si Doc Jan sa nakakarimarim na sitwasyon. Doc Jan, pasensya na Doc. Hindi ko po sinasadya. Lalabas na muna ako. Nagmamalaling lumabas si Peter. Dumiretso siya sa banyo para ilabas ang pagkalam ng kanyang sikmura. Halos na ilabas na niya ang kanyang nakain sa buong araw. Nagilamos ng paulit-ulit si Peter at pilit na pinapakalma ang sarili. Muli siyang bumalik doon sa silid kung saan niya huling nakita si Doc Jan. Nurse Peter, ganito ang totoo kong pagkatao. Ayok sa dugo at lamang loob. Kailangan mong sanayin ang iyong sarili, Nurse Peter, dahil karaniwan na sa amin ang ganitong gawain. Isa kang aswang, Doc Jan? Hindi lang ako, Peter, kundi halos lahat kami rito ay aswang. Marami ka pa na hindi alam sa amin kaya mag-ingat ka. Alam mo kung gaano kalakas ang aking impluensya. Ano man ang nakita mo rito, siguraduhin mo lamang na hanggang dito lamang iyon maiiwan. Napatras si Peter nang madatnan niya si Doc Jan na nilalandakan ng natirang lamang loob. Sinasaid ng doktor ito na kumakapit sa kanyang gloves na suot. Hindi maiwasan ni Peter ang masok kaya agad na sumenyas na lalabas. Napasabunot si Peter sa kanyang buhok sa revelasyon ng kanyang natuklasan. May masigit pa pala na kasamaan at karumal-dumal na gawain si Doc Jan. Nagilamos ulit siya ng sarili para magpakalma bago siya muling humakbang pabalik ng silid. Lalo siyang nagimbal sa nadatnan pagbalik ni Peter. Kaswal na kaswal lamang kay Manang Belen ang ginagawa nito. Diretso niyang ipinapasok sa bunganga ang mga nakakadiring mga bagay. Sumenyas pa ito para yayain si Nurse Peter. Hindi na kayanan ni Nurse Peter kaya lumabas na ito para muling magsuka sa labas. Lumabas si Peter at desperadong napahingi ng sigarilyo sa mga bantay doon. Halos lunukin na niya ang usok na sigarilyo para mapawi lamang ang pagkalam ng kanyang sikmura.
Ilang araw na nawala ng gana si Peter na kumain sa tuwing sumusubo siya ng pagkain. Bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ni Doc Jan at Belen na lumalantak ng laman loob ng isang bata. Nurse Peter, kanina pa kita nakikita na hindi ginagalaw ang iyong pagkain sa plato. Rino, makinig ka sa akin. Huwag na huwag mong iinumin ang gamot na ibinibigay sa iyo tuwing gabi. Magtiwala ka sa akin. Kailangan pa natin ng sapat na panahon. Basta huwag mo lamang ipagkakalat sa ibang sinasabi ko sa iyo. Nagkakaintindihan ba tayo, Rino? Opo, Nurse Peter. Nahihiwagaan ako sa inaasta ni Nurse Peter. Dahil siya lamang ang nakapalagayan ko ng loob doon, ay sinusunod ko ang kanyang mga tagubilin. Sinubukan ko magtanong pa sa kanya pero tuluyan na siyang tumayo at mabilis na umalis ng walang lingon-lingon. Nababakas ko sa kanyang mukha ang labis na takot at halatang may mabigat na pinagdaraanan. Nagsimula na rin ako magtaka kung bakit maraming bisita ang palaging nagmamasid na tila ba pumipili ng isa sa amin. Walang natupad sa ipinangako ni Manang Belen at hindi ko na siya nasilayan pang muli doon sa silid na aming kinalalagyan. 3 bata ang nakapasa at sumakto sa kliyente. Ito ang chart nila, Peter. Ipakuha mo na. Kanina pa naghihintay ang kliyente. Utos ni Doc Jan kay Peter. Isa-isang pinasadahan ng tingin ni Nurse Peter ang bawat talaan. Taimtim ang kanyang dasal na hindi ako nakasama sa mga batang nakatakda na sumailalim sa operasyon. Hindi alam ni Nurse Peter ang kanyang magiging saloobin. Masaya siya para sa akin pero malungkot naman siya para sa 3 bata na magbubuwis ng buhay para lamang sa mga sindikatong aswang na patuloy na nag-aasik ng kasamaan. Gusto nang kumalas ni Nurse Peter doon ngunit batid niyang hindi ganoon yon kadali. Isang malaking sindikato ang kanyang babanggain at higit sa lahat ay pawang mga aswang. Isa sa mga araw sa linggong ito ay makakaharap mo ang pinuno ng samahan. Bibisita siya rito. Ani Doc Jan. Sige Doc, ihahanda ko ang lahat ng dokumento sakaling maghanap. Iyon naman ang karaniwang hinahanap kapag may bisita na opisyal. Tugon naman ni Nurse Peter. Halika Nurse Peter, samahan mo ako, maglilibot tayo. Ipapakita ko sa iyo ang lihim na operasyon sa likod ng planta. Doon mo makikita kung saan napupunta ang katawan ng mga batang pinagkukunan natin ng mahalagang bahagi. Nang ilabot si Nurse Peter sa bagay na kanyang natuklasan dahil ang katawan ng mga bata na pinagkukunan ng may bebentang bahagi ay dinadala pala sa isang pagawaan para gawing prosesong pagkain. Biglang namutla si Nurse Peter at biglang nawala ng kanyang lakas nang tumambad sa kanyang isang nakakadiring gawain. Dali-dali siyang lumabas para makabawi sa kanyang nararamdaman. Nagpatuloy lamang si Doc Jan sa kanyang paglilibot matapos magpaalam ni Nurse Peter na biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Sa buong panahon na pananatili ni Nurse Peter sa pasilidad, hindi niya inaasahan na karne pala ng tao ang kanyang kinakain. Hindi niya mabatid iyon dahil sa prosesong pinagdaraanan nito. Pati ang pagkain na inihahain sa amin ay pawang karne pala ng tao. Kailangan mo nang sanayin ang iyong sarili, Nurse Peter, dahil walang puwang sasamahan ng kumalas o pag-alis dito. Hanggat nabubuhay kay patuloy kang kaanib namin, tanging kamatayan lamang ang makapaghihiwalay ng iyong sarili. Hindi ko lang inaasahan, Dok, ang aking natuklasan. Hindi lang talaga ako sanay. Nabigla lang ako, hindi ko inaasahan na kumakain na pala ako ng karne nila. Pwes masanay ka na, hindi magtatagal magiging ganap ka na ring aswang. Kailangan mong maging isa sa amin pagdating ng tamang panahon. Nakaramdam ng takot si Nurse Peter dahil sa babala sa kanya ni Doc Jan. Ganoon ang kalakaran kapag napasok sa isang sindikato. Kailangan mong magpatuloy kahit labag sa iyong kalooban. Isang ganap na milyonaryo na si Nurse Peter, ngunit kaakibat naman iyon ng kanyang kalayaan at walang humpay na pag-uusig ng kanyang konsensya. Ayon kay Nurse Peter na isang kilalang personalidad sa mundo ng medisina ang utak ng samahan. May katayuan sa gobyerno kaya ganoon na lamang ang lakas ng impluwensya para mapanatili ang operasyon. Isang araw na ako na mismo ang nakapansin na bigla na lamang nawawala ang aking mga kasama na mga bata pagsapit ng gabi. Magigising na lamang kami na wala na sila sa kanilang tulugan. Naglakas loob akong umusisa kay Nurse Peter. Nurse Peter, may gusto sana akong itanong. Ano yun, Rino?
Nagtataka lamang ako bakit nawawala na lamang ang aking mga kasama rito. Gigising na lang ako na wala na sila. Sinabi ko na sa iyo, Rino, na huwag mong iinumin ang gamot na ibinibigay sa iyo bago matulog. Matutulad ka sa mga nawawalang kasamahan mong mga bata. Isa pa'y itiko mo muna yung bibig mo at huwag mong ipaparinig sa iba ang napapansin mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, hindi ko na po ulit babanggitin. Nagtataka ako sa inaasta ni Nurse Peter dahil palagi na itong may dalang baon na pagkain tuwing pupunta sa silid kainan. Nananatili lamang itong nakayuko habang kinakausap ako. Iniiwasan niyang bumaling sa akin at sinasadya niyang hinaan ang boses sa tuwing nakikipag-usap ito sa akin. Iniluwa ko ang gamot na ipinainom nila sa akin. Sinabit ko sa gilid ng aking ngipin. Kaunting kaluskos lamang ng pinto ay agad akong nagigising. Nagpapanggap akong tulog at humihilik pa. May konting liwanag na tumatagos sa aming silid tulugan kaya malaya ako nasusubaybayan ang kanilang ginagawa. Isa-isang binuhat ng tauhan na nakadestino sa amin ng dalawang bata. Sa himbing ng tulog ng dalawa'y hindi man lamang nakaramdam na inilabas na pala sila. Dahan-dahan akong humakbang palabas para sundan kung saan silang dalawa dadalhin. Madilim ang pasilyo, kaya malaya ako nakatawid doon. Tumigil sila sa nakapinid na pintuan. Sa katabing silid ay may nakita akong pambunot sa sahig, kaya ipinalagay ko na imbakan iyon ng kagamitan sa paglilinis. Lumipat ako doon at ipinihit ang seradura. Hindi nakakandado kaya pumasok ako kaagad. Bodega nga iyon ng mga supply. Nagpalingalinga ako sa paligid at nahagip ng aking mga mata ang labasan ng hangin na tumatagos sa kabilang silid. Pumatong ako sa malalaking karton para sumilip sa kabilang silid. Muntik na ako mahulog ng bumungad sa akin ng marugong aktibidad sa loob. Nakita ko si Doc dyan na isa-isang tinatanggal ang laman loob ng dalawang lalaking bata. Tinanggalan ng mata at ibang parte ang katawan. Si Nurse Peter ay umaabot ng mga gamit na hinihingi ni Doc dyan. Isa-isang pumasok ang mga nurse at kinuha ang bahagi ng mga lamang loob na tinanggal ni Doc dyan at dinala palabas. Ang iba mayroong dalang sisidlan na may yelo at mabilis na dinala paalis. Lalo pa ako nang ilabot ng masilayan ko si Doc dyan na dinidilaan ng dugo na kumapit sa kanyang suot na gloves. Nakita ko ang mukha ni Nurse Peter na tila naaasiwa sa ginagawa ng doktor sa kanyang harapan. Batid kong nandidiri ito sa ginagawa ng doktor sa mismong kanyang harapan. Bumaba na ako dahil sa pangamba na mahuli pa ako. Sumilip ako sa labasan at nang masiguro ko na walang tao ay mabilis akong tumakbo pabalik ng aking higaan. Umanap ako ng pagkakataon na muling makausap si Nurse Peter. Binantayan ko siyang kumain sa kantin para bigyan linaw ang aking nakita noong nakaraang gabi. Papatayin mo ba ako, Nurse Peter? Anong klaseng tanong yan, Rino? Umayos ka nga't baka may makarinig pa sa pinagsasasabi mo rito. Nakita ko kagabi ang inyong ginagawa sa mga batang nawawala. Pinapas lang niyo sila para kunin ang iba't ibang parte ng kanilang katawan. Ganon din bang gagawin mo sa akin? Hinaan mo nga ang boses mo, Rino. Patay ka talaga kapag nalaman nilang may alam ka. Ingatan mo na huwag nilang mahahalata na mayroon kang nalalaman. Sinasabi ko na sa'yo, mabuti kapag wala kang alam. Nurse Peter, paano na lamang si Lola Tente kapag nawala ako? Paano na yung mga pangarap ko? Kumalma ka lang, Rino. Sundin mo lamang ang sasabihin ko at hindi ka matutulad sa mga kasamahan mo rito. Tumahimik ka na. Patay tayo dito kung nagkataon. Tumayo si Nurse Peter at siya'y umakto na naggalit dahil sa paglapit ko sa kanya. Pagdating sa dulo'y muli niya akong binalingan at umirap. Nurse Peter, kumuha ka nga ng dugo sa batang ito. Kapag manatiling ganyan ang resulta ay mapipilitan akong madispatcha na yan at kunin ang mapapakinabangan lamang at ipadala na sa gilingan. Matagal na yung batang yan dito. Dumating ang oras na labis na kinatatakutan ni Nurse Peter ang mawala na siya ng paraan para mailihis ang aking napipintong kapalaran. Ang dalawang pagpipilian na ibinigay sa kanya ay pawang pareho ang kahinatnan, ang aking kamatayan. Rino, makinig ka na maigi. Di ba noong nakaraang gabi ay nagawa mo namang salisihan ng mga bantay? Mamayang gabi gagawin natin muli yon. Hanapin mo ang kulay abo na sasakyan.
Iiwanan kong bukas ang lalagyan sa likod. Hawiin mo ang nakatambak doon na gamit tapos itambak mo sa iyong sarili. Kailangan na kitang may takas dito. Nurse Peter, kinakabahan po ako. Papaslangin na ba nila ako? Ito na ang huling pagkakataon na may takas kita palabas, Rino. Kapag nabigo tayo, katapusan mo na. Tatagan mo ang iyong loob. Tadhana nang magdidikta ng ating kapalaran. Ang importante ay sumugal tayo sa kakarampot na pag-asa na makatakas dito. Magtiwala ka lang sa akin. Sundin mo lamang lahat ng sinasabi ko. Matalinong tao si Nurse Peter. Bago niya napagpasyahan na banggain ng malaking sindikato, ay ginamit niya ang kanyang naipon para mailagay sa ligtas na lugar ang kanyang pamilya sa Iloilo. Nagtago ang kanyang pamilya sa bulubunduking probinsya sa Iloilo na malayo sa Kabiasnan. Malaking pera na ang kanyang naipon at sapat na yun para sa kanyang gagawin na pagtatayo. Boss Peter, pakibukas ang lagayan sa likod ng iyong sasakyan. Protocol lang, boss. Tumango si Peter bilang pagsang-ayon sa CQ na nakabantay ng gabing iyon. Larga na, boss. Ayos na, salamat. Pigilini nga ako nang buksan ng CQ ang espasyo sa likod ng sasakyan. Nakahinga lamang ako ng maluwag nang tuluyan ng maisara ng CQ ang lagayan ng gamit sa likod ng sasakyan ni Nurse Peter. Tiniis ko ang init doon hanggang sa maramdaman kong tumatakbo na ng mabilis ang sasakyan. Lumabas ka na dyan, Rino. Dali na. Sigurado doon kanila unang hahanapin sa inyong tahanan. Kailangan natin na makuha doon ang lola mo bago pa nila matuklasan na ikay nawawala. Nurse Peter, nadami ka pa. Pasensya na po talaga. Matagal ko nang balak kumalas sa kanila. Ikaw lang ang inaalala ko. Hindi ko na masisikmura ang kademonyohang ginagawa nila. Alam mo, Rino, pareho lang tayong biktima ng pagkakataon. Ni minsan ay hindi ko naisip na papasukin ko ang ganitong kalakaran. Akala ko talaga, Nurse Peter, ay katapusan ko na habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang kabayanihang ginawa mo sa akin. Sa lahat ng desisyon na nagawa ko sa aking buhay, Rino, ang maitakas ka sa impyernong lugar na iyon ang pinakatama. Hindi ko pinagsisihan ng desisyon ko na piliin ka. Kaya tama na ang pagtawag mo sa akin ng Nurse Peter dahil wala na tayo doon. Kuya na lang. Mabuti ka pa, Kuya Peter. Ipinaglaban mo ko pero ang mga magulang ko hindi man lamang nagawang balikan ako. Hindi ko na nga maalala ang mga mukha nila eh. Tama na nga yan, Rino. Kailangan mong maging matapang dahil hindi natin batid kung hanggang kailan kita magagawang protektahan. Sa unang pagkakataon sa buhay ko'y naramdaman ko na magkaroon ng isang magulang sa katauhan ni Kuya Peter. Isang tao na may totoong pagpapahalaga sa akin. Si Kuya Peter ang aking bayani. Ang laki ng utang na loob ko sa kanya. Nandito na po tayo, Kuya Peter. Ang barong-barong na yan ang tirahan namin ni Lola Tentay. Bilisan ko lamang po, Kuya Peter. Dalian mo lang, Rino. Tumatakbo ang oras. Kailangan na nating makalayo sa lugar na ito. Sigurado sa mga oras nito ay nagkakagulo ng mga tauhan doon sa paghahanap nila sa iyo. Ngayong gabi ay nakatakda kang sumailalim sa operasyon. Mabuti na lamang sinabi ni Doc Jan sa akin ng maaga. Kagad akong kumatok sa pintuan ng aming barong-barong. Tulog na si Lola Tentay nang makarating kami. Nang marinig niya ang aking boses ay kagad siyang bumangon para pagbuksan ako. Lola Tentay, kailangan nating lisanin ang lugar na ito. May humahabol sa amin. Halika na, Lola Tentay. Delikado na para sa iyong manatili rito. Sino ang humahabol sa inyo, Apo? Bakit kailangan nating umalis? Hihingi tayo ng tulong kay Kapitan. Lola Tentay, buhay natin na nakalagay sa panganib. Kailangan na po nating makaalis dito. Saka ako na ipapaliwanag sa iyo kapag nakalayo na tayo. Sandali, kukunin ko lang ang aking bag at aalis na agad tayo. Nabigla si Lola Tentay sa aking biglaang pagsulpot, kaya labis ang kanyang pagtataka kung bakit kailangan naming lisanin ang aming barong-barong. Rino, Lola Tentay, halina kayo, bilisan nyo na! Noong mapansin ni Lola Tentay na mayroong sasakyan na naghihintay sa akin, ay mabilis siyang tumalima para kunin ang kanyang bag at agad kaming lumabas sa aming barong-barong na tinitirhan. Iho, ano bang nangyayari at bakit napakatensyonado ninyong dalawa yata? Hindi ko talaga maintindihan. Sino bang tinatakasan niyong dalawa? Mamaya ko na ipapaliwanag, Lola. Ang mahalagay makalayo na tayo rito. Saad ni Kuya Peter na halatang balisa na sa kasalukuyan naming sitwasyon.
Hindi nagkamali si Kuya Peter dahil paglabas pa lamang namin sa iskinitang papasok sa aming barong-barong ay humaharurot na papasok ang sasakyan na ginagamit ni Manang Bilen. Mabuti na lamang dahil napatay ni Kuya Peter ang makina sa madilim na parte ng daan na medyo tago. Agad binuhay ni Kuya Peter ang makina ng tuluyan ng makalampas ang sasakyan. Mabilis na pinatakbo niya ang sasakyan. May alam ka pa bang ibang lugar, Lola Tentay, na pwede nating mapalipasan ng gabi? Pwede tayong magpalipas ng gabi doon sa bahay bakasyonan ng aking amo. Sundan mo lamang ang daan na aking sasambitin. Mahigit 1 oras ang kailangan naming lakbayin bago namin marating ang bahay bakasyonan ng amo ni Lola Tentay. Nadatnan namin doon ang nangangalaga sa bahay bakasyonan na matandang lalaki. Pinapasok kami ng matanda at hinandugan kami ng kape. Isinilaysay ni Kuya Peter sa 2 matanda ang buong detalye. Diyos na mahabagin, Diyos ko apo, muntik ka nang mabiktima ng mga nilalang na halangang kaluluwa. Hindi ko alam, iho, Nurse Peter, kung paano kita masusuklian sa ginawa mong pagligtas sa aking apo. Ang totoo niyan, Lola, isang malaking sindikato ang naghahanap sa aming 2 ni Rino. Kailangan nating magpakalayo-layo para magtago sa kanila. Hindi ordinaryong sindikato lamang ang tumutugi sa amin kundi mga aswang. Kuya Peter, sigurado ako na bukas ay malalaman na nila na ikaw ang nagpatakas sa akin. Pwede ka pang bumalik doon, Kuya Peter, dahil hindi naman nila alam na ikaw ang gumawa ng paraan para maipuslit ako palabas. Matagal ko nang gustong bumitaw sa kanila, Rino. Naghahanap lamang ako ng pagkakataon. Hindi ko na makakayanan ng kademonyohan na ginagawa nila. Bukas na bukas rin ay pupunta ako sa mga pulis para mapasok ang pasilidad. Isusuplong ko sa otoridad ang kanilang ginagawa. Paniwalaan man nila ako o hindi. Naisuplong ni Kuya Peter ang pasilidad na gumagawa ng karumal-dumal na kalakaran pero nagawang ilihis ni Doc Jan ang investigasyon. Kompleto sa papeles na ipinakita ang kawani na naabutan doon. Lihitimo ang kanilang ginagawang pagkopkop sa kabataan. Rehistrado silang institusyon na naglalayon na matulungan ng mga kabataan sa mahirap na komunidad. Malakas ang hinala ko na ginamit ni Doc Jan ang kanyang kasama na may impluwensya para matuldukan ang investigasyon. Binusalan ng salapi kaya agad naglaho ang ganong isyu. Sadyang malawak ang kanilang impluwensya at pati ang otoridad ay nagagawa nilang manipulahin. Lalong umigting ang galit nila dahil sa ginawa kong hakbang. Sigurado na lalo silang magiging agresibo dahil sa aking ginawa. Kailangan na nating makalayo. Saad pa ni Kuya Peter. Lalong manganganib ang buhay niyong dalawa. Lalo na ngayon na batid nilang ikaw ang nasa likod ng pangsasabotahe sa kanilang operasyon. Sigurado na lalo silang magpupursige na mahanap kayong dalawa. Kailangan na nating magtago, Kuya Peter. Kawawa naman ang mga kasamahan kong bata na naiwan doon. Sigurado na naubos na silang mapaslang ng mga aswang. Lahat ng kasamaan ay may hangganan, Rino. Darating din ang panahon na mabubunyag ang kasamaan na kanilang ginagawa. Panginoon na mismo ang gagawa ng paraan para maibalik sa kanilang karma sa kanilang kasamaan. Labis-labis ang pasasalamat ko dahil hindi kami iniwan ni Kuya Peter. Naghanap siya ng maupahang bahay malayo sa Metro Manila. Sinubukan naming magsimula ng bagong buhay doon kasama siya. Pagkalipas lamang ng ilang buwan ay muling naging malaking balita ang magkakasunod na pagkawala ng mga bata. Palaging umaalis si Kuya Peter papuntang bayan para mangamusta sa kanyang pamilya sa Iloilo. Iyon din ang panahon na bumibili si Kuya Peter ng aming kailangan. Isang araw ay umuwi siya ngapong-ngapo at nagmamadali. Rino, Lola Tentay, magmadali kayo. Ligpitin niyo ang mga gamit at lilisanin natin ang lugar na ito. Peter, anak, ano na naman ang nangyayari? Lola Tentay, nakita ko si Manang Bilen sa bayan. Mabuti na lamang at nagawa kong iligaw sila. Hindi na tayo ligtas. Siguradong gagalugadi nila ang buong lugar nito, matagpuan lang tayo. Hindi na tayo lulubayan ni Manang Bilen, Kuya Peter. Porsigido na talaga silang tapusin tayong dalawa. Hindi nila magagawa yun, Rino. Dadaan muna sila sa aking bangkay bago kanila makuha. Tayo na, umalis na tayo. Muli kaming umalis sa lugar na yon pero ganoon na lamang ang takot na akin nararamdaman nang matanaw ko ang puting sasakyan na sumusunod sa amin. Nagsimula kaming maghabulan sa makipot na kalsada. Kuya Peter, di ba sasakyan yun ni Manang Bilen? Nalintikan na. Nasundan na nila tayo. Demonyita talaga ang mapagpanggap na babaeng yan, Rino.
Alalayan mo si Lola Tentay. Pabibilisan ko ang pagtakbo ng sasakyan. Hindi tayo pahuhuli sa mga yan. Diyos na mahabagin, tulungan mo kami. Gabayan mo kami na makaligtas. Ilayo mo kami sa mga taong halangang kaluluwa. Dasal ni Lola Tentay. Naghabulan kami at ng sasakyan na ginagamit ni Manang Belen na natiling nakabuntot lamang sila sa amin. Hindi ganun kamoderno ang sasakyan ni Kuya Peter kaya mabilis kaming nahahabol. Sinusubukan pa rin ni Kuya Peter na makawala. Diyos ko po, wag ngayon. Bakit ngayon ka pa nagloko? Nag-aalalang sambit ni Kuya Peter. Anong nangyayari, Kuya? Kuya Peter, malapit na sila. Mahahabol na nila tayo. Nabibitin na yata ang panggatong ng sasakyan. Kailangan na nating magpagas. Alanganin pa naman ang lugar na ito, naku po. Pigil ang hininga namin ni Lola Tentay habang tinatanaw naming dalawa ang sasakyang bumubuntot sa amin. Si Kuya Peter naman ay tagaktak ang pawis habang minamaniobra ang manibela ng sasakyan. Salamat po, Diyos ko po, salamat at hindi niyo kami pinabayaan. Pasasalamat ni Kuya Peter. Napayakap si Kuya Peter sa akin habang umiiyak. Huminto ang kanyang sasakyan sa harap mismo ng estasyon ng pulis. Lumingon ako sa dako ni Manang Belen at nakita kong tumigil ang kanilang sasakyan ilang metro mula sa amin. Magkakasunod na tinapik ni Kuya Peter ang busina ng sasakyan. Naalarma ang mga pulis sa loob at nagsilabasan. Hawak-hawak ang kanilang mga baril. Naabutan pa nila ang kulay puting sasakyan na humaharurot ng takbo paalis. Kuya Peter, paano na tayo nito? Hindi talaga nila tayo lulubayan. Muli tayo makikipagsapalaran, Rino. Kahit umabot na tayo sa dulo ng Pilipinas, mananatili lamang tayong buhay. Hindi tayo susuko sa kanila. Anak, Rino, apo. Iwan niyo na lamang kaya ako. Nagiging sagabal lamang ako sa inyong pakikipagsapalaran. Peter, anak, ikaw nang bahala sa aking apo. Lola, hindi pwede. Magkakasama tayong haharap sa pagsubok na ito, walang iwanan. Malalampasan natin ang malaking hamon na ito. Maniwala lamang po tayo at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mapalad ang aking apo dahil nakatagpo siya ng taong katulad mo, Peter. Nagpakaama ka sa kanya kumpara sa totoo niyang magulang. Ang responsibilidad na dapat magulang niyang gumagawa. Lola, kulang pa itong kabayaran sa lahat ng buhay na nawala dahil sa pakikipagtulungan ko kay Doc Jan. Nagpadala ako sa tukso ng salapi sa kagustuhan kong madugtungan ng buhay ng aking magulang. Ay nasadlak ako sa makasalanang mundo na ginagawa ng mga asubang na sindikato. Hindi ka masama, Kuya Peter. Sinubok ka lamang ng tadhana pero heto ka. Piniling magbago. Hindi ka masama, Kuya Peter. Ikaw ang naging daan para mabigyan ako ng pangalawang buhay. Ikaw ang aking bayani. Mapapatawad ka rin ng Panginoon. Tinulungan kami ng mga pulis na makapaggas. Meron silang gas na nakaimbak sa kanilang estasyon. Satellite station na iyon na nakalokasyon sa alanganing daan. Sinabihan nila kaming ipablatter sa main station nila ang pangyayari pero ginawa na iyon ni Kuya Peter. Sa halip ay siya pa nga ang napasama dahil wala naman siyang sapat na katibayan na makapagdidiin sa sindikato. Lola, Rino, hindi habang buhay tatakbo na lamang tayo. Sang-ayon ako sa sinasaad mo, anak. Haharapin natin ang kapalaran na nakalaan sa atin. Diyos na ang bahala. Tama ka, Lola. Nakakapagod na mabuhay sa takot at pangamba. Tayo na. Bahala na ang tadhanang magdesisyon para sa ating kapalaran. Muli kaming naglakbay hanggang mapadpad kami sa Dolores, Quezon. Mababait ang mga residente doon. Tinulungan nila kaming makahanap ng pansamantalang tirahan na mauupahan. Ipinasok ni Kuya Peter ang kanyang sasakyan sa talyer para mapaayos. Peter, anak, sa pagkakatanda ko ang ama ni Rino ay tubong Quezon. Malapit na sila sa paanan ng bundok Banahaw. Lola, ang bundok na matatanaw mo mula rito ay bundok Banahaw. Sa paanan na tayo ng bundok, ibig mong sabihin taga rito ang pamilya ni Rino? Oo anak, taga rito ang ama ng batang yan. Sandali. Hahanapin ko ang tala ng kapanganakan ng batang yan. Ikaw nang magbasa at alam mo naman akong tumanda na sa kamangmangan. Hindi nga ako marunong magsulat ng aking pangalan. Sinadya ko pa yan sa Leyte para makapasok sa paaralan ng batang yan.
Pero ang kinikita ko'y sapat lamang sa aming pagkain kaya napilitang tumigil. Biglang natigilan si Kuya Peter nang buklatin niya ang talaan ng aking kapanganakan. Binalingan niya ako ng makahulugang tingin. Tama ka Lola, hindi nga tayo pinababayaan ng Diyos. Dininig niya ang ating hinaing. May liwanag na ako nakikita para makaligtas tayo sa unos na ito. Kailangan lang natin maging positibo na gagabayan niya tayo sa tamang daan. Napayakap si Kuya Peter ng mahigpit habang pumapatak ang kanyang mga luha sa aming dalawa ni Lola Tentay. Lola, Rino, magayos kayo, may pupuntahan tayo. Hindi matatapos ang araw na ito na tumatakbo tayo. Kakaiba talaga magbiro ang tadhana. May rason kung bakit tayo pinagtagpo, Rino. Totoo anak, salamat naman sa Panginoon dahil tinugon niya agad ang ating panalangin. Si Rino, Lola Tentay, siya ang magiging daan para matuldukan ng ating paghihirap. Sa kanya nakasalalay ang ating kaligtasan. Bakit naman sa akin nakasalalay, Kuya Peter? Usisa ako na lubang nagtataka sa sinabi nito. Malalaman mo rin mamaya lahat, Rino. Magayos ka dahil ihaharap kita sa partidos ng iyong ama. Huminto ang sasakyan ni Kuya Peter sa isang malapalasyong bahay. Nagtanong kami sa bayan at halos lahat ng residente doon ay kilala ang angkan ng aking ama. Dito ba nakatira si Doc dyan? Pasensya na, wala na si Doc. Sa Maynila na siya nakatira. Ang magulang na lamang niyang nakatira dito. Pwede po bang makausap kahit magulang na lang niya? Sabihin mong mahalaga ang aming pakay. Ayan, basahin mo. Anak niya ang batang ito. Apo ng mga amo mo. Sandali lang sir, sasabihin ko lamang sa amo ko. Saglit lang po. Humakbang papasok ang kawaksi at agad naman siyang bumalik para papasukin kami sa loob ng malaking bahay. Pasok na daw po kayo. Naghihintay na ang dalawang matanda sa loob. Manghang-manga ako sa laki ng bahay. Mababakas ang karangyaan sa loob at labas. Magandang araw po. Ako po si Peter at si Reno naman ang batang kasama ko. Si Lola Tentay. Tiyahin ng dating asawa ni Doc. Siya ang kumupkup kay Reno nang maghiwalay si Doc at ang kanyang dating kinakasama. Iniabot ni Kuya Peter ang rehistro ng aking kapanganakan sa dalawang matanda. Pirmado ng aking ama ang kopya ng pagpapatala sa aking kapanganakan. Kaya hindi mapasinungalingan na lihitim mo ang aking pagkakakilanlan. Kuya, di ba siya si... Hindi ko na natapos ang aking salita nang tugunin ni Kuya Peter ang aking katanungan. Rino, si Doc dyan na muntik ng kumitil ng iyong buhay ay ang totoo mong ama. Hindi ko mabatid kung anong emosyon ang aking mararamdaman sa mga oras na yon. Ang taong muntik na tumapos ng aking buhay ay siya pala ang aking totoong ama. Napaiyak na lamang ako nang malaman ko ang katotohanan. Halos pagsukloban ako ng langit at lupa. Hindi ko lubos maisip na ganoong tao ang aking pinagmulan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, senyora. Ako si Peter. Kasama ni Doc dyan sa kanyang illegal na gawain. Kasalukuyang tinutugis kami ng kanyang mga kasama. Dahil itinakas ko si Reno. Hindi ko naman nakalain na ang batang ipinuslit ko sa pasilidad ay ang kanyang totoong dugot laman. Napamahal ang bata sa akin kaya nagawa ko ang ganong bagay. Nagpalipat-lipat lamang kami ng lugar ng pagtataguan hanggang makaabot kami dito sa Dolores. Si Lola Tentay ang nagsabi sa akin na taga rito ang ama ni Reno. Hindi marunong magbasa't sumulat si Lola kaya hindi niya mabasa ang talaan ng kapanganakan ni Reno. Hindi rin ako makapaniwala na ang batang pilit kong inilalayo ay dugot laman pala mismo ng taong nagpapatugis sa amin. Ang kapalaran talaga'y mapagbiro. Dito muna kayo habang inaayos pa namin ang lahat. Ipapatawag ko si Jan para maayos na agad ang gusot sa inyong pagitan. Sambit ng senyor. Masinsinang pag-uusap ang naganap sa pagitan ng akin lolo't lola at ni Kuya Peter. Pagkatapos ay may tinawagan si lolo sa telepono. Maotoridad ang kanyang pagsasalita. Ilang oras pa lamang ang lumipas ay may sasakyan ng bumubusina sa labas ng gate. Anak ng tipaklong. Nagliyab ang galit ni Doc dyan nang makita niya kaming dalawa ni Kuya Peter sa loob ng kanyang pamamahay. Nagningas ang kanyang mga mata na halos handa na siyang atakihin kaming dalawa. Jan, tigil. Tumigil ka. Narito ka sa aking pamamahay. Tigil. Upo. Umupo ka.
Pag-awat ni Senyor sa kanyang anak, kumalma si Doc Jan at napasalampak na umupo. Kinukuyom niya ang kanyang kamao habang kami naman ni Kuya Peter ay nakaupo lang sa kanyang harapan. Hindi siya nakatiis at tinablot niya si Kuya Peter at pinagsusuntok. Pumutok ang labi ni Kuya Peter sa lakas ng suntok ni Doc Jan. Hindi na nakapagpigil pa si Lolo at sinapak niya si Doc Jan. Isa pa Jan, isa pa, hindi mo na kami ginalang. Ganyan ang nababagay sa mga traidor. Alam mo kung ano ang ginawa ng taong yan matapos ko siyang tulungan, Dad. Inilagay niya sa alanganin ng operasyon natin. Labas na muna ang usaping negosyo rito, Jan. Ipinatawag kita hindi dahil sa negosyo. Ano Dad? Lumapit si Lola Tentay sa aming kinaroroonan. Ganoon na lamang ang pagkabigla ni Doc Jan nang mamukhaan niya si Lola. Tiyang Tentay, andito ka? Tiyang, bakit nandito ka? Gulat na tanong ni Doc Jan. Napasa po si Doc Jan sa kanyang ulo at bumaling sa aking kinaroroonan. Kalituhan ang mababa sa ekspresyon ng kanyang buka. Tiyang, huwag mong sabihin na ito na ang batang iniwan namin sa iyo 10 taon nang nakararaan. Mahirap man paniwalaan dyan pero si Rino, ang batang inabandonan ninyo at iniwan nyo sa akin. Muntik mo nang mapas lang ang sarili mong anak. Napatayo si Doc Jan habang maigpit na sinasapu ang buka. Nasuntok niya ang dingding dahil sa katotohanan na kanyang natuklasan. Tiyang, binalikan ko kayo sa Tondo pero wala na kayo doon. Hinahanap ko kayo. Bakit Rino? Hindi naman Rino ang pangalan ng batang yan. Isa akong mangmang dyan kaya hindi ko alam kung paano basahin ang nakasulat dyan. Nagkusa na akong tawagin siyang Rino. Nangyari na ang hindi inaasahan. Inuutusan kita dyan na gawin ang nararapat. Nag-iisang anak mo ang batang yan. Sabihin mo lang kung hindi mo kayang magpakaamat ako na lamang ang gagawa. Bunga ng kababayaan ko ito, Dad. Naging irresponsable ako sa bakas na aking iniwan. Hayaan mo na akong umayos ng sarili kong kalat. Nagkausap ng masinsinan si Lolo, Kuya Peter at Doc Jan. Hindi ako kinausap ng aking ama na natili siyang mailap sa akin. Rino, Lola Tentay, uuwi na tayo sa barong-barong na inyong tinitirhan. Hanggang sa pag-alis naming tatlo sa malaking bahay ay nanatiling mailap sa akin si Doc Jan. Tanging si Lolo at Lola lamang ang kumakausap sa akin. Sinigurado ng 2 matanda ang kaligtasan naming tatlo. Umalis na kami matapos makipagkamay ni Kuya Peter kay Lolo at kay Doc Jan. Ikaw nang bahala sa kanila, Peter. Ibabalato ko na sa iyo ang iyong buhay bilang pagtanaw ng utang ng loob. Inihahabilin ko na sa iyo ang aking anak. Umuwi kami sa Maynila sa dating barong-barong na aming tirahan. Kuya Peter, saan na tayo pupunta? Uuwi ka na, Rino. Babalik ka na sa normal na buhay. Babalik ka na sa pagiging bata. Sadyang makapangyarihan ng Diyos kapag siya na ang gumawa ng hakbang. Nagtaka ang aming mga kapitbahay nang makita nila akong umuwi sa aming lugar. Si Kuya Peter naman ay iniwanan kaming saglit para umuwi na sa kanyang tinutuluyan. Bago kumagat ang dilim ay bumalik na siya sa aming tinutuluyan na maglola. Tatagan niyo lamang po ang loob niyo dahil malagim ang magaganap sa gabing ito. Kailangan na pagdaanan natin ito para matuldukan na ang paghihirap natin. Nagsimulang mag-alulungan ng nakakatakot na aso sa aming paligid. Pagkatapos ay naulinigan namin ng napakaraming yabag sa bakuran. Nanatiling kalmado lamang si Kuya Peter habang si Lola Tentay naman ay walang tigil ang kanyang ginagawang pagdarasal. Kalma ka lang, Rino. Bahagi ng plano to. Pero Kuya Peter, pinapasok na nila tayo. Shhh! Hayaan mo lamang sila, Rino. Patibong yan. Bahagi yan ng plano ko. Napatago ako sa likod ni Kuya Peter nang tuluyan ng mabuksan ng pinto ng aming barong-barong. Tumambad sa aming harapan si Manang Belen at ang kanyang mga kasama. Wala na kayong takas, Peter. Hindi mo kami matatakasan. Nagniningas sa mga mata ni Manang Belen. Humaba ang kanyang kuko na mahalin tulad sa uwak. Umitim ang paligid ng kanyang mata at biglang nagkaroon siya ng pangil. Naglalaway ang kanyang kasamang kalalakihan habang nakatitig sa amin ng masama.
Akmang susugurin na kami ni Manang Belen nang biglang lumitaw si Doc Jan kasama si Lolo at Lola na ganoon din ng wangis. May kasama pa silang kalalakihan na dumakip kay Manang Belen at kanyang mga kasamahan. Nagpupumiglas pa si Manang Belen at kanyang kasamahan pero sadyang marami ang nakahawak sa kanila kaya hindi sila nakapalag. "Jan, ano to? Bakit mo kami? Jan, pakawalan mo na kami." Sa mundo na pinasok natin, Belen, ay may kaakibat na kasakiman. Gahaman tayo sa pera at halangang kaluluwa. Kapalaran ng tumakda para umabot tayo sa puntong ito. Hindi ko batid kung hanggang kailan ako mabubuhay sa ganitong sistema. Ikumusta mo na lamang ako kay Satanas. Darating ang panahon na magkikita tayong muli. Sa ngayon ay mauna ka na muna. Isa-isang dinukot ng kasamahan ni Doc Jan ang puso ng kasamahan ni Manang Belen. Si Doc Jan mismo ang kumitil sa kanyang buhay. Gahaman man ako sa salapi, Belen, pero hindi ko pa rin matatalikuran ang pagiging ama sa aking anak. Malas mo lamang dahil naungkat pang nakaraan. Huling pahayag ni Doc Jan ang tuluyan niyang paslangin si Manang Belen. Iyon ang huling pagkakataon na nasilayan ko ang aking ama. Dinala nila pauwi ang bangkay ng kanilang kasamahan sa sindikato na pawang mga aswang. Ginawa ko na ang tungkulin ko sa iyo bilang ama, Rino. Mabuhay ka ng normal at kalimutan mo na ang lahing pinagmula ng iyong ama. Anak kita. Tandaan mo yan. Hindi ko ginusto ang nangyari. Sa una't huling pagkakataon ay narinig ko na tinawag akong anak ni Doc Jan. Iyon na rin ang huling pagtatagpo naming dalawa. Kagaya ng ating pinagkasunduan, Peter, ikaw nang bahala sa lahat. Isinakay ang mga bangkay sa puting sasakyan at umalis. Si Lolo at Lola naman ay yumakap sa akin bago humakbang palayo. Maaaring isang bangungot para sa iyo, Torino. Hindi ko nahihilingin pa na patawarin mo ko dahil unang-una, hindi ko naman binalak na ganito ang mangyayari sa muling pagtatagpo ng ating landas. Sikapin mong makabangon at tahakin ang buhay na gusto mo. Malupit ang mundo, Rino, kaya kailangan mong maging matatag. Tadhana na lamang ang nakakaalam kung muli pa tayong magkikita. Si Peter na ang bahala sa iyo. Walang lingon-lingon na tumalikod ang aking ama. Napaiyak na lamang ako dahil sa samot-saring emosyon ng aking nararamdaman. Si Kuya Peter nang naging kasangga ko para malampasan ko ang matinding pagsubok ng aking buhay. Malaya na tayo, Rino. Sa wakas ay natapos na rin ang lahat. Salamat sa Diyos at ginabayan niya tayo para mahanap ang tamang daan. Segunda naman ni Lola Tentay. Nag-alsabalutan kami ng gabing yon. Dinala kami ni Kuya Peter sa kanyang tinutuluyan. Doon kami nagbalipas ng ilang linggo habang inaayos pa niya ang lahat bago kami umuwi sa Leyte. Lola, diyan ka na muna. May pupuntahan lamang kami ni Rino. Babalik din po kami kaagad. Mag-iingat kayong dalawa, Peter. Nabalitaan pala ni Kuya Peter na may malaking sunog na nagaganap sa lugar na kinatatayuan ng pasilidad. Tinupok ng apoy ang buong gusali. Ayon sa otoridad ay sinadya ang pagsunog dahil sa bilis ng paglamon ng apoy sa lugar. Nakalabas ang natitirang bata na kasamahan ko sa loob na yon, na ayon sa kanilang pahayag ay pinalabas muna sila bago nagsimula ang malaking apoy. Hindi na mahagilap si Doc Jan pati sa ospital na dating pinapasukan niya. Ayon sa impormasyon na nakalap ni Kuya Peter, ay bumitiw na ito sa tungkulin para mag-ibang bansa. Malawak ang sangay ng sindikato na kanyang kinabibilangan. Muli silang tatayo para magpatuloy. Pahayag ni Kuya Peter. Napakalagim na alaalang iniwan ng lugar na ito sa atin, Kuya Peter. Sana tumahimik ang kaluluwa ng mga batang namatay sa lugar na ito. Hindi magiging madali, Rino. Napakabigat ng lugar na ito para balik-balikan. Sana nga matagpuan na ng mga munting anghel ang katahimikan na ipinagkait ng malupit na mundo. Bago umalis sa lugar ay bumusina ng 3 beses si Kuya Peter. Ayon sa kanya, rest in peace ang kahulugan ng kanyang ginagawa. Simula noon tuwing napapadaan si Kuya Peter ay hindi niya kinakaligtaan na bumusina ng 3 beses hanggang sa kasalukuyan ay ginagawa ko na yon. Handa na ba kayo magsimula ulit at babangon, Lola? Rino? Tanong ni Kuya Peter. Nako anak, kahit minsan hindi ko lubos maisip na makakauwi ako sa Leyte. Akala ko dito na ako mamamatay sa Maynila.
Doon na ba tayo maninirahan, Lola? Iyon ang kagustuhan ng Kuya Peter mo sa bagay matanda na rin ako. Panahon na para umuwi ako sa lupa na aking sinilangan. Pagdating namin sa Leyte, nakadaupang palad ko doon ang aking ina at kapatid sa bago niyang pamilya. Minabuti ni Kuya Peter na ilihim na lamang ang masalimuot na karanasan na nangyari sa amin sa Maynila. Bumili ng lupa sa Leyte si Kuya Peter at pinatayuan ng malaking bahay. Ayon sa kanya na akin lahat ng yon, pera ng aking ama na inilaan para sa aking kinabukasan. Noong maayos na ni Kuya Peter ang lahat ay nagpaalam na siyang uuwi na sa Iloilo para ang pamilya naman niya ang pagtuunan niya ng pansin. Kuya Peter, iiwan mo na ba kami? Magbabakasyon lang ako sa pamilya ko sa Iloilo. Pwede ka namang sumama kung gusto mo. Talaga Kuya Peter, hindi ka ba nagbibiro? Oo naman, hindi ka na iba sa akin, pamilya tayo. Ikaw Lola, baka gusto mong sumama. Matanda na ako anak, kayo na lamang ni Rino magliwaliw doon. Ipasyal mo ang batang yan para naman mapunan ng magandang alaala ang kanyang puso't isipan sa masalimuot na nakaraan. Oo naman Lola, siguradong magugustuhan niya ron. Medyo mapapatagal kami doon Lola pero bago magpasukan ibabalik kami rito. Sumasama ako kay Kuya Peter sa tuwing magbabakasyon siya sa Iloilo. Sa Leyte naman natagpuan ni Kuya Peter ang kanyang naging kabiyak. Hindi nagtagal ay iniwan din ako ni Lola Tentay dahil na rin sa kanyang katandaan. Muli akong bumalik sa pag-aaral. Tinulungan ni Kuya Peter ang pamilya ng aking ina para magkaroon ng kabuhayan. Si Kuya Peter nang tumayong magulang ko mula pa noon. Tinupad niya ang kanyang pangako kay Doc Jan na gagabayan ako hanggang sa matupad ko ang buhay na aking pinapangarap. Hanggang nakatapos ako sa kursong marino, agad ako nakasampa sa barko hanggang sa kasalukuyan. Noong magkaroon ako ng sariling pamilya ay tuluyan ng ipinagkatiwala sa akin ni Kuya Peter ang iniwang pamana ng aking ama. Umuwi si Kuya Peter ng Iloilo kasama ng kanyang sariling pamilya. Sa ngayon ay dito na ako sa Maynila. Dito na ako nakabuo ng sarili kong pamilya. Pinagsisikapan ko na mabigyan ng magandang bukas ang aking mga anak. Ang aking asawa naman ay abala sa negosyo na aming naipundar. Kung tutuusin ay hindi ko na kailangan pang magtrabaho pero naniniwala ko na hindi sa malinis na paraan nagmula ang lahat ng yon. Kailangan kong baguhin ang kapalaran ng aking mga anak. Dugot pawis ang aking iniukol para maitaguyod ang aking pamilya. Gusto kong lumaki na sila na may dangal at mamuhay ng marangal. Minsan ay sinubukan kong sumaglit sa Quezon para alamin kung naroon pa ang pamilya ng aking ama. Iba na ang may-ari ng malaking bahay at tuluyan na siyang nagpakalayo-layo. Tuwing bakasyon ako sa barko ay binibisita ko si Kuya Peter sa Iloilo. Umaasa pa rin ako na isang araw ay muli ko makatatagpo ang aking ama. Sa tuwing mapapadaan ako sa lugar na dating kinatatayuan ng pasilidad ay napapatigil ako at hindi ko nakakalimutan. Nakalabitin ang busina ng 3 beses. Sa kasalukuyan ay dinudumbog ng napakaraming tao ang lugar tuwing sasapit ang gabi. Hindi nila batid ang masilimuot na kasaysayan ng bahaging yon. Tanging ang malalaking puno na lamang ng akasya ang saksi sa karumal-dumal na krimen na naganap doon sa nakaraan. Iyon na lamang ang natira ng maganapang malaking sunog. Maraming salamat sa pagkakataon na maisalaysay ko sa channel na ito ang aking kwento. Dalangin ko na sana'y kinapulutan ng aral ng ating mga mahal na tagapakinig ang kwento ng aking buhay. Lubos na gumagalang, Rino.